Isa nga pala sa aabangan ngayong bagong taon ay yung katatalaga pa lang na General Manager ng Metro Manila Commission, Metro Manila Authority, MMDA, ayan. Metro Manila Development Authority, yung palang tama doon, okay? Si General Nicolas Torre III. Kasi bago nagbagong taon, pinapanumpa siya, pero natapat naman holiday yan. So officially, tuloy-tuloy na ho ang trabaho ngayong pagpasok ng bagong taong 2026. Kaya aabangan, paano kaya i-a-apply at paano didisiplinahin, lilinisin ng MMDA ang Metro Manila. Marami ho dyan na pasaway, jeepney driver or public transport driver, illegal terminal, illegal parking, mga kotong-kotong dyan kung saan-saan. Hindi naman nawawala yan. Mga siga-siga na mga may-ari ng mga establishmentong itinayo sa kalye. Walang ang pedestrian, ginawang negosyo, tindahan, sa halip ng tao ang dadaan. Wala. Kaya tuloy yung mga tao at sasakyan sama-sama doon sa kalye. Yung pedestrian, lahat ay ginawang tiyanggian or shop o kung anumang negosyo. Yan ay dapat linisin. Pag nalinis ng MMDA na ang lahat ng pedestrian, bangketa, mawala ang tindahan, mawala ang parking, mawala yung pagpapark ng mga sakyan, tindahan at iba pa, pagdisiplina sa lahat ng mga pasaway sa Metro Manila, napakalaking accomplishment yan. Pero ang tanong, paano gagawin? May mahalaga po ang tulong ng mga Metro Manila Mayor. Kasi lahat ng mga Metro Manila Mayor, mga cities, 16 na city, isang bayan, may kanya-kanyang ordinansa yan na pinapatupad, local ordinance, na yun ay dapat ipatupad ng MMDA. Diba? Kasi ang Metro Manila Development Authority ay nang papatakbo dyan, Metro Manila Council. Metro Manila Mayor ang ibig sabihin. Ang chairman dyan, kung di ako nagkakamali ng MMC, ay si Mayor Zamora ng San Juan City, Metro Manila. So yung enforcement, pagpapatupad ng mga city ordinance, pagpapatupad ng mga national law tungkol sa katahimikan, kalinisan ng Metro Manila, MMDA po ang papatupad niyan. Maraming mga negosyante na na-extend ang kailang mga mall o business ng illegal o may mga illegal dahil sa koneksyon sa mga local government. Halimbawa, yung estero, daan ng tubig ay lumiit dahil binigyan ng nag-extend, merong expansion, meron hong pagpapalawak, yung mga building o mall, bawal yon. Kaya bang tanggalin yon? Siyempre may connection yun sa mga mayor. Nakasabihin ng may-ari ng mall, ay binigyan ako ng permit ng mayor na pwede kong i-extend itong aking building yung aking negosyo Ay, naloko na, away na yan. Yan po yan. Kaya sa akin pong opinion, pag talagang pinatupad ni General Torre as General Manager ng MMDA ang mga batas, unang-unang makakalaban niya, mga mayor at barangay chairman. Ang mga barangay chairman, siga-siga sa mga barangay. Parang ayaw nilang sila'y papakialaman, sila daw ay mayroong sariling ordinansa at kapangyarihan sa local government code na gawin kung ano dapat nilang gawin, hindi dapat pakialaman ng iba. Ayan, isa yan sa mga i-intercept ni General Torre. So marami po na mga pagsubok ang pagdadaanan ng buting general dyan po sa mga trabahong ito. Ganun pa man, suportahan po natin. Ang suporta ng mamamayan sa local and national na pamahalaan ay kailangan. Pag hindi nangyari yan, kahit anong tapang, anong galing, talino, prinsipyo ng isang opisyal, hindi siya magtatagumpay. Kasi ang tao kung walang suporta. Kaya mahalaga ang suporta ng mamamayan. Wala akong political issue dyan. Wala akong pag-uusapan dyan, Marcos supporters, Duterte supporters, o kung ano man. Ang kalinisan sa Metro Manila na pinakamalaking lugar sa ating bansa, sa dalot sa pinakamaraming tao, sentro ng kapangyarihan ng Estado, sentro ng kapangyarihan ng
local government at saka ng business community. Kaya mahalaga yon. Mahalaga po na yan ay nalalaman. Yung mga city ordinance ng mga mayor at city mayor ay napakarami. Hindi nga lang na ipatutupad kasi kulang ang enforcement ng kanilang mga pulis sa area of responsibility. Yan, MMDA, under chairman at general manager, yan nga po si General Torre ang gagawa nito. Ang daming trabaho. Akala nila, ay general, ginawang general manager na lang. Ganun ang palalait ng iba eh. PNP Director General, tapos ginawang MMDA lang. Demotion yan. Pwede demotion. Pero sa trabaho, abay napakalaki. Hindi biro. Malawak na malawak po ang trabaho. Ayan. Okay, anong inyong masasabi dyan? Kahit kayo mga OFW, may kamag-anak sa Metro Manila. Kahit kayo nasa mga probinsya, may kamag-anak sa Metro Manila. Halos malalaking negosyante sa ating bansa ang opisina nila sa Metro Manila. Mga branches lang sa mga probinsya. Kaya po kahit local ang Metro Manila, ang dating ng galawan ng MMDA, national at pang-international din. Kasi marami rin turista, foreign investor, mga turista sa Metro Manila. Yun po yun. At ang Metro Manila nga ho ang sentro. Ayun. Itong pag-aayos na ng ating mga terminal, bus terminal, terminal ng taxi, mga airport, mga pier, may coordination din yan sa MMDA. Hindi lang basta-basta pulis ang magpapatupad yan. Kasi sakop sila ng Metro Manila. Ayan. Yung squatter, matindi yan. Ang squatter po, isa ho sa mga matinding problema ng Mega Manila. Yan ikakaharapin din ni General Torre. Iba lang yung trabaho ni General Torre ng Araw Police. Puro police lang ang kanyang kinukumand. Law Enforcement Agency at protection sa taong bayan. Itong pagiging MMDA, General Manager, hindi protection lang ng mamamayan ang gagawin. Paglilinis ng Mega Manila, pagpapatupad ng batas, anong tawag dito, at development, ganun din. Pag may mga kalamidad, kasama rin sila dyan. Halimbawa, may probinsyang nagkaroon ng kalamidad, so mayroon din mga MMDA at mga facilities, gamit na ipapadala doon para makatulong. Ganun po ang trabaho niyan. Okay? So, kahit nga sa abroad, di ba? Ilang beses na nagkaroon ng mga malaking events or tragedy sa abroad. Nagko-coordinate, nagtatayo ng isang team. Team ng DPWS, team ng military, team ng MMDA, pinag-iisa yan, ipinapadala sa abroad. Yan po yan. Ganyang kalawak. Akala nyo, General Torre ay na-demote sa posisyon, pero ang trabaho, ulitin ko, hindi biro. Aabangan natin yan ngayon taon. Good luck, General Torre. Congratulations na rin. At yung mga pasaway sa Metro Manila, especially mga lahat ng nabanggit natin, ng mga driver na pampubliko, may pagsubok kayong dadaanan. Pag kayo naging pasaway, may prinsipyo yung mamang yan. Hindi pwedeng lagyan yan. Hindi pwedeng pakiusapan. Sa kanya, ang batas ay batas. At kanyang ipinatutupad yan. Napatunayan niya sa dalawang ma-influensyang tao. Si dating Pangulong Duterte at saka yung leader ng relihiyon sa Mindanao. Alam niya kung sino yun. O, di ba? Napasuko niya. Inaresto niya. Yan si Torre. General Torre. Ayan.